At anggulo na konektado ang DDS sa pagkamatay ng missing sabungero. Abay, kasama daw sa imbestiga ng House Quadcom Committee. Naku, hindi natin natanong kay Congressman Joel Chua kanina nung maging guest natin sa Damdaming Bayan. Arrest number 12, Milky Regunan, please kami, Manang Milky. Nakayate magiging malalim ang investigasyon ng House Quad Committee kapag sinimulan na ang investigasyon ng mga missing sabongero. Ayon kay Manila Representative Benny Abante, isasama sa kanilang gagawing investigasyon ang anggulo na tinitignan ngayon ng Department of Justice. Sa sinabi ni Justice Secretary Crispin Remulla, baka daw involve ang Davao Death Squad sa pagpatay sa missing sabongero dahil ang iso ay may kaugnayan sa illegal na sugal at mga extrajudicial killings. Sabi ni Abante, very revealing ang sinabi ni Remulla at dapat daw i-convene na ang Quadcom para matuldukan ang EJ case. Narito si Manila Representative Benny Abante. Maraming mga paaralan doon, kaya kami ay nag-rally against that. Now, after awards, ano nangyari? Doon nagsimula yung patayan. 8 kagad ang missing. 8 kagad ang nawawala. At yung whistleblower na ngayon ay naging whistleblower, doon siya nagsimula eh. Siya ang head ng security doon sa Manila Arena. So, dapat lang talaga ituloy yan. Sapagkat ngayon, hindi lang 8. Lumating ang panahon, naging 34 yan eh. Pagkatapos ngayon, more than 100 na. Wow, sabi ko, napakalaki na pala ng problemang ito. Dapat lamang natapusin na yan. Dagdagan ni Abante, tinutunan nila doon ang pagtatayo ng Manila Arena kung saan doon nagtrabaho si Julie Patidongan. Si Patidongan ang whistleblower ng pagkamatay ng missing sabongero kung saan sa Taal Lake umano itinapon ang kanilang mga bangkay. Sabi ni Abante na magsimula ang operasyon ng Manila Arena na iulat ang pagkamatay ng 8 katao. Sinundan ng 34 na binansaga ngayong missing sabongero, pero ayon kay Abante, baka mahigit pa dito ang mga bilang na mga napatay. Ako si Milky Regunan para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky.